Alam niyo ang ibig sabihin ng stress. Alam niyo ang ibig sabihin ng tense. Nung kami maliliit na bata, walang gumagamit ng salitang stressed ako. Pero ngayon, pati sa TV makikita mo na yon. At kapag stress, hihingi ng bakasyon. Kapag stress sa trabaho, hahanap ng iba. Kapag gusto mong malabanan ng stress, uminom ka ng Enervon C o kaya stress tabs. Kasi ang paniwala natin, ang stress ay hindi nakakabuti sa katawan. Siguro totoo, pero ang stress ay nakakabuti sa kaluluwa. Isipin ninyo kung ating buhay ay walang stress. Wala kang matututunan. Because a stress-free life is not a good teacher. Because the most important lessons in life we learn under duress, under stress, under tension, under difficulty. Kaya, yung mga teachers, binibigyan ng mahirap na assignment yung kanilang tinuturuan. Kasi doon lang talaga natututo eh. Kapag masyadong madali ang school, walang kwentang school yon. Because an easy life is a bad teacher. An easy life is a bad teacher. So kung gusto ninyong mag-handle ng stress, huwag na kayong lumayo. Puntahan niyo lang si San Juan Bautista sapagkat siya ang patron ng lahat ng stress. At tuturuan tayo, hindi para iwanan ang stress, kundi para takbuhan ang stress, kundi kunin ang ginto, kunin ang yaman sa loob ng stress. Ano po yung mga stress ni San Juan Bautista? Ang unang stress ni San Juan Bautista ay yung stress ng silence and talk. Kailan ka magsasalita at kailan ka tatahimik? Nakaka-stress yun. Kasi baka dapat ka nang magsalita, nagtatago ka. Ang tawag sa katahimikan na yon, duwag. Pero kung kailangan mo namang magsalita, pero kung kailangan mong tumahimik, pero salita ka ng salita na parang wala ng direksyon, ang tawag naman doon ay salitang parang wala sa isip. Kung hindi yan marites, hindi yan intriga, baka yan ay pakitang tao lamang. Pero sa patron ng stressed people na si San Juan Bautista, alam niya kung kailan tatahimik at alam niya kung kailan magsasalita. At alam niya na kung kailangan magsalita at kailangan makasakit ng damdamin ay hindi ka matatakot sapagkat sa pamamagitan ng pananakit ng damdamin ng iyong kapwa-tao, baka sakali maalala nila na sinasaktan nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang buhay. So, stress ng silence and speak. Stress ng quiet at saka talk. Stress po yun. Ang pangalawang stress ni San Juan Bautista ay yung stress ng believing and doubting. Tiyak na tiyak siya na si Jesus ang Mesiyas. Kaya nga, sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, ay lumundag na siya. At nang may lumalapit sa kanya, tiyak na tiyak siya, sabi niya, hindi ako ang Mesiyas. At hindi ako karapat-dapat nakalagan man lamang ang tali ng kanyang sandalyas. Maliwanag ang kanyang belief. Maliwanag ang kanyang faith. Pero dumako tayo sa kanyang buhay na nagpadala siya ng mga mensahero sa Panginoon. At ang tanong ay, ikaw ba talaga? O baka nagkakamali kami?
Are you the one we are waiting for? Or should we look for another? At yung pagtatanong na yon, nakabilanggo na si Juan Bautista. Nakabilanggo na siya, at yung kanyang parang pinanghahawakan buong buhay ay parang dahan-dahang natutunaw at parang wala na siyang pinanghahawakan. Stress po yon, di ba? Yung tiwalang-tiwala ka, tapos bigla mong nalaman, niloloko ka pala. Yung tiwalang-tiwala ka, pagkatapos nalaman mo, sinungaling pala. Yung tiwalang-tiwala ka, pagkatapos malaman mo, sugat-sugat na yung likod mo kasi sinasaksa ka pala. Napakalaking stress ng buhay. At kung masusunod tayo, sasabihin natin, i-unfriend na kita sa Facebook, ibablock na kita, quit na tayo, cancel tayo, sapagkat hindi ko kaya ang stress na ito. Subalit, alam natin na namuhay siya sa ganitong stress. Ang pangatlong stress na maaari nating tingnan ay yung stress ng privacy at saka publicity. Ibig sabihin, gusto nating mag-isa, pero kailangan ka ring lumabas sa lipunan para maglingkod. Hindi ka pwedeng nag-iisa na wala kang kapwa-tao. Pero hindi naman pwedeng puro kapwa-tao na lang na hindi ka marunong mag-isa, na kapag nag-iisa ka, ay parang mababaliw ka na. Stress din yun. Kailan ka ba tatahimik at kailan ka lalabas? Kailan ka mag-iisa at kailan ka makikipagkamayan? Kailan ka mag-iisa at kailan ka lalabas at magmamalasakit at makikipagkapwa-tao? Kailan ka mananampalataya at kailan ka magdududa at sasabihin mo, truthfully, nagdududa ako, hindi ko maintindihan ito. Kailan ka mananahimik at kailan ka magsasalita? Yun lang ang stress ni Juan Bautista. Natitiyak ko, kapag kinausap ko kayo, sari-saring stress ng buhay ang pinagdadaanan natin. Pero, my dear brothers and sisters, do not be afraid of stress. Because the stress that cannot kill you can only make you like John the Baptist. The stress cannot kill you. It can only make you holier. Ang totoo, walang santo na hindi pinagdaanan ng stress. Lahat tayo. Ang importante lang, katulad ni Juan Bautista, in faith and in doubt, he clung to the Lord. In silence and in speaking, he clung to Jesus. In solitude and in service, it was the Lord who was his inspiration. Yung mga matatanda po dito ay natatandaan niyo siguro akong secretary ni Cardinal Sin. At noon pong batang pari pa ako, meron pong nakilalang kardinal, si Cardinal Sin, na in charge na mag-investigate ng mga magiging santo. Pero hindi po siya pangkaraniwang kardinal. Alam niyo kung bakit? Siya po ay chaplain ng mental hospital sa loob ng 15 years. At pagkatapos naging obispo, naging kardinal, at siya ang nag-i-investigate ng mga santo. At sabi niya, 15 years nagbabasa ako ng folders at folders ng psychiatric mental patients. Ngayon, 5 years, basa ako ng basa ng mga folders ng mga magiging santo ng simbahan. Sabi niya, pareho lang. Pareho lang yung folder ng nasira ang ulo at saka magiging santo. Yung psychiatric patient at saka yung for beatification, pareho lang. Mayroon lang pagkakaiba. In their stress, they clung to God. And their stress made them saints. In their stress, they held their ears. And holding their ears and clinging to themselves,
they lost their minds. Ibig sabihin, huwag kang tataka sa stress. Hindi ka mababaliw. Huwag kang maniwala doon. Tandaan mo, stress plus the Lord equals holiness.